Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan, mga ka-GPnatics. So itong nalalapit na February, mga kababayan, ay syempre magbabalik na rin sa Kongreso, ang session ng Kongreso. 'Di ba? Pag sinabing Kongreso, dalawa yan, lower at upper house. Ngayon mga kababayan, alam naman natin na meron na talagang magsasampa ng panibagong impeachment case laban kay BP Sara Duterte. Subalit natapwat mga kababayan, nagbigay ng pahayag itong si Congressman Irice, mga ka-GPnatics, na kung saan na magiging exciting daw di umano ang nalalapit na February, pagbabalik ng sesyon ng Kamara. Sapagkat, mga kababayan, nababalitaan daw nito na mayroong pinaplano na impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil mayroon daw ilang mga kongresista na magtutulak daw di umano ng impeachment, at ang grounds, mga kababayan, betrayal of public trust. Ang tanong, sino nga ba ang nasa likod ng planong ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos? Pangalawa, ito ba, mga kababayan, ay uusad or magkakaroon lang ng magandang epekto para kay Pangulong Bongbong Marcos? Yan ang mga katanungan, ha? Dahil syempre, mga kababayan, alam naman natin, may kaakibat na kapag halimbawa pinailan mo ng impeachment ang isang tao, 'di ba? Merong kaakibat 'yan, pero mamaya ako sasabihin ang kaakibat. Pakinggan muna natin, mga ka-GPnatics, etong si Palace Press Officer at Attorney Claire Castro hinggil po sa bagay na 'yan. At syempre, mga kababayan, ay pag-usapan din at pakinggan din natin mamaya si yung isa pong abogado rin. Okay? Pakinggan muna natin ito. Attorney Antonio Tony Lavinia is mamaya na si Tony Lavinia. Mamaya na yan. Si ano muna, ito. Magandang umaga sa pinakamagandang Undersecretary sa Malacanang. Ewan ko lang kung may kukontra, ha? Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Yuse Claire, good morning po. Yes, good morning Alvin, at good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa iyong programa. Magandang umaga po. May Maraming kukontra ba? tututol, daming maganda doon. Maraming kukontra? Oo. Aba, ay pakita mo muna sa akin para malaman natin kung talagang may basehan ang pagtutol at object. Kasi i-overrule natin yan na Yusek, ha? At para narinig ko yung boses mo nung Sabado, nandito ka rin pala sa himpilan namin nung Sabado, no? 4 alas. Oo. Anyway, Yusek, pahingi kami ng reaksyon kasi sabi ni Congressman Arice, mukhang may maghahain ng impeachment complaint laban sa presidente. Well, anyway, Ma'am Evelyn ko. siguro, kasi yun lang ang magiging panangga nila if ever magkakaroon man ng pagsasampa ng another impeachment complaint laban sa vice-presidente. Taktika. Oh, taktika lang daw di umano. So, kung taktika lang ito, mga kababayan, hindi ba nila alam or hindi ba nila naiisip yung magiging consequences if they fail? 'Di ba? We all know, mga ka-GPnatics, atat na yung kampo ng mga Duterte para sipain or para paalisin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na yung mga DDS dyan, na mga kaalyado na di umano ay nagtawag dito, mga kababayan, sila pa yung nagpupondo, di ba, para patalisikin ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi iniisip ko, mga taong to, hindi na lang magantay. Hindi na lang sila yung lumaban ng patas, 'di ba? Mga kababayan, yung consequences na pwedeng mangyari kapag hindi po nagtagumpay, magbabaklas sa kanila 'yon, 'di ba? Alam naman natin na syempre, sabi nga, mga kababayan, pag sinampahan mo ng impeachment case ang pangulo natin at nag-fail 'yan, may karampatan 'yan na mangyayari. Siyempre, mapi-free ang ating Pangulo sa 1 year. Di ba?
1-year bar rule. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng kasuhan, hindi mo pwedeng sampahan ng another impeachment case ang Pangulong Bongbong Marcos within a year. Di ba? Magbubukas pa yun ng daan, mga ka-GPnatics. Pero sabi nila, magkakaroon daw ng malawakang rally. Itong January 31, meron pang February 25. Diyos mio, hindi na kayo nagsawa. Ganun lang, siguro. Taktika, kasi sabi niya, ang atin na dinig at nabasa natin, ito ay galing sa supporter ng vice-presidente o mga Duterte. So, taktika to. Inalok daw siya. Sabi ni Erice, inalok daw siya pero hindi naman daw siya gagawa ng hakbang para siya mag-sponsor. Pati na yung kay Vice President Sara Duterte, which means both the highest leaders of the land will face separate impeachment complaints. Yun yung nakikita niya. Kasi sabi nga niya, sa ibang interviews niya, parang hindi yata maganda kung si VP Sara lang ang kanilang i-impeach or sasampa ng impeachment complaint. So kung meron man, sa kanya na ring idea, tingin daw niya dapat din masampahan ng impeachment complaint ang... So, ibig sabihin, nagagaslight pala tong si Egay Erice, mga kababayan. Inggitero to. Pero, ang pangit naman ng pahayag na hindi daw maganda, hindi daw patas. Bakit si Vice President Sara Duterte lang ang sasampahan ng impeachment complaint? Dapat daw sampahan din ng impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos. Ganito lang kasing katanungan dyan eh. Di ba mga kababayan, kay Sara Duterte, alam natin na merong hindi natin tinatanong kung mga kababayan kung ito ba ay mayroong pondo sa confidential funds. Ang problema kasi ni Sara Duterte, yung illegal na paggamit ng pondo ng confidential funds. 'Di ba? Kung paano niya ito ginamit ba ito ng tama? Yung kasi yung katanungan eh. Kay Pangulong Bongbong Marcos, na-plug ba ang Office of Vice President na mayroong irregularity ng paggastos ng kanyang confidential funds? Although tinitira ng mga DDS na napakalaki, bakit binabanatan nyo si BP Inday Sara na 125 or 600 something plus million lang naman yung kanyang confidential funds? Mga kababayan, hindi naman natin pinag-uusapan kung magkano, kung gaano kalaki o gaano kaliit ang confidential funds na yan. Ang pinag-uusapan dito, tama ba ang paggamit ng confidential funds? Ito ba ay ginamit ng tama? Ito ba ay napunta doon sa safeguard or doon sa tamang dapat pagkagastusan ng confidential funds? Or ito ay napunta sa iilan, napunta sa bulsa ng mga tao na hayok at talagang mandarambong sa pera ng taong bayan? Kasi kung ako ang tatanungin, bilang isang tao, pangkaraniwang tao, wala akong nakikita kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi dahil pro-Marcos ako, kundi dahil wala naman ako nababalitaan, di ba? Wala namang plinag ang COA na merong misrepresentation, merong tawag dito paggastos ng hindi tama sa confidential funds ng ating Pangulo. Kahit nasabihin natin napakalaki ng confidential funds ng Pangulo, normal naman yun. Pangulo yan eh. Mga kababayan, ang masama doon kung ito ay ginagamit sa walang kapararakan sa hindi tama. Di ba? O kaya magkaiba yon, Congressman Egay Erice. Kung ikaw naman ay naiinggit lang, naku po, pag-inggit, pikit. Di ba? Napaghahalataan ka, mukhang makasara ka rin eh. Pangulo ngayon. So ibig mo sabihin siya din pala nag-broach ng idea na dapat Yes. Nadinig ko sa interview niya. so pero hindi naman, hugas kamay naman siya. Sabi niya, hindi naman akong mag-sponsor. Inalok ako pero ayaw ko nga eh. Sabi niya ganun. Baka kaya siya nalapitan ng mga Duterte supporter dahil nadinig sa kanya. Ay pero paano ang magiging epekto niyan? Halimbawa na pagpalagay natin matuloy nga may impeachment complaint laban sa presidente. How will that affect his work as current president?
Ang Pangulo, hindi magpapa-apekto yan kasi alam naman niya na wala namang magiging basihan para sampahan siya ng impeachment complaint. So, Pangulo kasi dire-diretso lang sa pagtatrabaho eh. Tandaan natin na ano ba ang ibinabato sa kanya, yung 2025 budget. January pa lang, hindi ba umaalma na siya sa nangyari doon sa kanyang budget? Ang sabi nga niya ay na parang hindi na yung budget na kanilang pinropose at inalagaan niya ang pondo na ito. Dahil meron nga, okay, sabihin natin ito, hindi ba sabi ni Senator Lacson ay meron ding allocables itong si Senator Amy? Tandaan mo? Ngayon ito lang. Recent. Kasi sabi lang niya na may allocables din daw si Senator Amy for the 2025 budget. At nung mga bandang October 2025 ay naging issue to without really mentioning na may allocable pala si Senator Amy. Ang sabi lamang natin kasi nagrereklamo siya yung mga for later release ay sinabi niya First Lady Reject, FLR. So sabi natin doon pa lang sa press briefing, bakit meron ba siyang insertion? Dahil siya ay nagpaparelease ng budget. Pero hindi ito na-release. Dahil ang sabi nga ng Pangulo, kapag hindi ito nasuportahan ng mga tamang dokumento, yung mga pondo na for later release ay hindi naman i-release. Yan ang utos ng Pangulo dahil dapat sinusunod yung conditional implementation. So yung pondo natin for the 2025 ay pinangalagaan ng Pangulo. Yeah. At saka mga kababayan, ang tawag dito, ang magiging grounds, halimbawa, meron ako narinig hindi ko alam kung ay Attorney Tony Lavinia din yun. Ang sinasabi dito, ang kahit sinong impeachable official, Pangulo or Vice President, mga kababayan, hindi mo pwedeng itong patalsikin gamit ang policy. Kapag policy ang pinag-uusapan, hindi pwedeng maging grounds yan to impeach impeachable officials. Katulad mga kababayan, 'di ba yung GAA? Okay, kung pumirma ang Pangulong Bongbong Marcos doon, mga ka-GPnatics, yun ay policy. 'Di ba? Policy 'yun. Ngayon, ibang usapan na kapag halimbawa yung pera ng GAA ay napunta sa bulsa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun ay sigurado magiging grounds mga kababayan dahil pag nanakaw sa kaban ng bayan yun eh. 'Di ba? Kapag sa kanya na bulsa. Kapag nag-utos siya, no, sige, pirmahan ko tong GAA, pero kailangan yung half neto sa bulsa ko mapunta, sa akin mapunta. Yun ay malinaw na paglabag. Pero kung policy, pumirma lang siya, hindi pwedeng maging basihan yun eh. Kailangan mapatunayan mo na si Pangulong Bongbong Marcos, kasi di ba sinasabi nila, sabi ni Sara Duterte, sabi nila Amy, sabi ng mga iba, hindi, ano siya dyan? Siya ay may pananagutan, di ba? Siya ay may pananagutan sapagkat siya ang pumirma nun eh, so may kinalaman siya, ganon. Di ba sabi nila, mga kababayan na, hindi, pinirmahan niya yan, so kasabwat siya, hindi ganon yun, mga ka-GPnatics. Hindi porket pumirma ka doon, ay ikaw ay meron ng may pananagutan ka na, hindi. 'Di ba? Maaring may negligence ka doon, pero hindi pwedeng maging grounds 'yun kasi ito ay pasok sa policy. Not unless mga ka-GPnatics ng Pangulo ay maliwanag at mayroong napatunayan or mayroong ebidensya na nagsasabi na binulsa niya yung pera ng GAA. 'Di ba? Wala naman eh. Yun ang magiging grounds ninyo. Alam natin na kapag yan ang naging grounds ay talagang walang katibayan, hindi yan tatayo. 'Di ba? Tumayo na ang lahat pero hindi tatayo yung isusulong nyo na impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos kasi policy yan. Ito pang halimbawa. Naalala ko si Digong Duterte. Bakit hindi siya na-impeach dati? Sabi nung iba, syempre, lahat magmamahal kay Tatay Digong. Syempre, magaling si Tatay Digong. What I'm pertaining about is the EJK, di ba? Yung war on drugs, mga kababayan. Yung war on drugs ni Digong, kung alalahanin natin, yun ay policy. Polisiya ni Digong yun. Pero hindi siya nakasuhan hinggil sa policy. Nakasuhan siya, mga kababayan, tungkol doon sa criminal act. 'Di ba? Sa criminal act. Dahil mga kababayan, inamin niya mismo ang mga pagpatay.
'Di ba? Yun ay crimes against humanity. Mga pagpatay kagaya nung Domoy Sunday bombing na sinabi niya, nirat-rat niya talaga yung mga Muslim, 'di ba? Oh, yung mga tao doon inubos niya. Pati yung magazine nga daw niya, sabi niya gano'n. At kung ano-ano pa. Doon siya kinasuhan. Hindi siya kinasuhan dahil sa pulisiya niya. Mga kababayan, kasi pulisiya niya yun eh. Okay naman yung ano nun, sa akin okay talaga yung, ano tawag dito? Yung motibo nung war on drugs. Kaya lang yung implementation at yung mga iba pang ginawa na krimen. Kagaya ng mga bata na wala namang kinalaman. 'Di ba? Na basta na lang idinadawit, bigla na lang pinapatay, tinutumba. Oh, yun ang mali. Pero when it comes to policy, hindi pwedeng ma-impeach. Pulisiya yun eh. Hindi rin pwedeng makasuhan. Is the President confident na meron pa siyang overwhelming support sa Kamara? Remember, dyan palagi nag-emanate yung any impeachment. Pag may alingas nga sa Kamara nagsisimula bago umabot ng Senado, Yuse. Sa nakikita natin, kasi ang Pangulo naman ay hindi naman talaga tumataliwas ng daan, ng landas. Talaga kung may kinakailangan talagang paimbestigahan, kung may kailangang protection na budget, tingin ko yung mga mamabatas na matitiro naman ay hindi naman na hihindi or mag-o-oppose sa ginagawa ng Pangulo. Hindi ba dapat mas protektahan pa nila ang Pangulo dahil ang Pangulo gusto linisin yung bansa? Correct. Pero wala naman pong instruction ng Presidente na barilin nyo yan Hindi yan pwedeng umusad yung impeachment complaint laban sa akin kasi traditionally, yung Malacanang has a control traditionally of the House of Representatives when it comes to, alam mo yun, sa politika, suportado palagi ng liderato ng Kamara at ng mga miyembro ang Presidente. Yun pa nga yung tanong ni, mga kababayan, ano na pangalan nito? Kalimutan ko na. Basta yung tanong niya, yun pa ang pwede magpa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos kasi krimen yun eh. 'Di ba? Yung magpapile sa kanya ng impeachment tapos para matigil yung mga yun, babarilin, mag-uutos ng pagbaril. Pag yan ay may nagsumbong na patunayan, yun pa ang isa sa mga pwede magpabagsak kay Pangulo. 'Di ba? Ito si Alvin, El Chico. Yun. Sa ngayon, nakikita naman ng Pangulo na suportado pa rin naman siya ng Legislative Department. So, hindi naman siya naaalarma. Hindi ibig sabihin, utusan ba niya yung mga kaalyado niya doon? Ay, hindi. Wag niyong pausarin yan. Wala tayo nadidinig na gano'n. Ever since, kung anong trabaho lang ng executive, ng legislative, hindi nakikialam yung Pangulo. Tama. At saka hindi katulad yan, mga ka-GPnatics. Ang Pangulo kasi parang malayo doon sa ganong sistema. Malayo doon sa ganong nakagawian or malayo doon sa ganong marahas na gawain. Kasi he could 'di ba? Pwedeng utusan niya, lalong-lalo na siya ngayon ang Commander-in-Chief, siya ngayon ang Pangulo natin. Pwede kung gawain niya 'yon, kung ang tawag dito, ang utak ng Pangulo natin ay sabihin natin tyrant, sabihin natin na talagang hindi pa titinag, hindi pa awat o talagang matigas ang ulo, 'di ba? Tapos masyadong sakim sa kapangyarihan. He could 'di ba? Pwede siya mag-utos doon sa mga tao o pwede siya magbayad to kill someone, 'di ba? Pero hindi ganoon eh. Mga ka-GPnatics, kung sigurong ibang pangulo 'yan, lahat ng mga nanggagago sa kanya, Kiko Barsaga, 'di ba? O yung mga Duterte, o sino pa? Lahat ng mga kalaban niya pwede niyang ipapatay kung tutusin. Pero hindi ganoon ang pangulo natin. 'Di ba? Ang sa kanya dapat may due process. Kasi lahat ng mga tao, lahat ng mga Pilipino may karapatan na ipagtanggol yung kanilang mga sarili. Otherwise, mga kababayan, pagdating ng panahon, 'di ba, alam natin may backlash, pwedeng makarma. 'Di ba? Ikaw ngayon hindi ka mapa-impeach. Ikaw ngayon ay nasa tugatog ng upuan, ng inauupuan mo ng Malacanang.
'Di ba? Pero paano kapag halimbawa dumating yung pagkakataon na pababa ka na, mangyayari sa'yo yung nangyari kay Digong. Possible. Kasi nga sa mga pinaggagawa mo na mali. Si Pangulong Bongbong Marcos napakaingat eh. Diba hindi siya nag-uutos ng ganyan na gaya ng mga pinapakalat ng mga DDS. Kasi kahit sino mga kababayan, mga ka-GPnatics, sabi ko nga sa inyo, kung warprik ang utak ng isang presidente natin, lahat ng kumalaban sa kanya, pwede niya yan ipapatay. Pero hindi ganoon, di ba? Ibig mo sabihin, Yusek, kung may magfa-file at may mag-sponsor, so be it. Haharapin ng presidente yon, haharapin ng mga abogado niya at ng mga supporters niya dyan sa Kamara kung meron mang impeachment complaint. Kung yun ang proseso, ever since, ang Pangulo naman ay proseso. So, igagalang niya kung ano sinasabi ng konstitusyon, igagalang niya kung anong nararapat na proseso. So, hindi naman para makialam. Kasi trabaho yan ng legislative ng Kongreso eh. Tama. So, baka lalabas yan, diktador siya. Okay. So, ayan, mga ka-GPnatics ayon dito kay Attorney Claire Castro, ay walang pupuntahan yan. Yan ay taktika lamang. Yan ay, syempre, pag sinabing taktika, palagay ko, gusto lang nilang i-destroy, gusto lang nilang sabayan yung impeachment case nitong si Sara Duterte. Shoutout po, Sir Carlos Maglasang. Pakinggan naman natin ngayon si Attorney Tony Lavinia hinggil sa bagay na ito. Mga kababayan, kung ano naman ang kanyang pahayag. Live via Zoom. Attorney, good morning po sa inyo. Christian at Doris. Good morning, sir. Morning, Christian and Doris. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa inyo. Opo. Apo. Kapag sinabi kasi nating impeachment, hindi ba, attorney, ito yung may pagkakataon na matanggal sa pwesto ang isang halal na opisyal. Pero sa kaso po ng current administration, nakikita po ba ninyo na merong tsansang umusog ito? Pwede ba yan? May tsansa po Oo. ba na mismong Pangulo po ang susubukan nilang tanggalin sa pwesto? Sa ngayon, sa tingin ko, wala. Kasi sa pag-intindi ko, ang charge... Maliwanag kaagad yun. Talagang diretsahang sagot ni Antonio Tony Lavinia, mga kababayan. Hindi libiste. Sino nagsabing libiste? Tony Lavinia, wala akong sinabing libiste ha. Tony Lavinia, mga kababayan, na sinasabi niya, hindi maaring umusad itong isasampa na impeachment case against PBBM. dito betrayal of public trust. At basically dahil sa budget, sa corruption sa budget na pinirmahan ni Pangulong Marcos. As a general rule, you cannot impeach an official for policy reasons, di ba? For a policy disagreement. Kasi ayaw mo yung ginawa niya, therefore, impeach mo siya. Eh di ba, every time, syempre, by definition, yung opposition, ayaw nilang ginagawa ng presidente, di ba? So ano ba, every time... Siyempre, pag opposition naman, alam naman natin yan eh. Di ba? Pag opposition, ang tawag nga dyan, mga kababayan, antay ng biyaya. Joke. Antay, lagi na lang yan. Wala yan nakikitang tama. Lahat yan, puro mali. Kaya gusto nila, impeach. Oh. na lang, ayaw natin ginagawa ng presidente, impeach natin. Ayun nga Diba? po. Hindi pwede yun. Ang impeachment, gagawin mo kung may ginawa ang presidente na personal. Di ba? Halimbawa, corruption. Actually, ang classic impeachment, yung kay Sara Duterte, kung mangyayari man. Di ba? Kasi meron siyang ginastos na 100 million pesos, tineten niya si President Marcos, may mga specific na mga charges of corruption, betrayal of public trust sa kanya. Opo. Meron A po. policy dispute, ulitin ko lang ha, Opo. a policy difference, a policy dispute is not a basis for impeachment. Dito ko pala nakuha yon. Dito ko pala narinig yon. Kaya, Attorney Tony Lavinia, mga kababayan, yung sinasabi ko kanina, na yung dispute sa policy ay hindi pwedeng maging grounds para ipa-impeach ang isang impeachable officials.
Meron din po kasi ako nabasa na isang statement ang isang kongresista na sabi niya, hindi tayo po pwedeng mag-akusa kay VP Sara samantalang ang presidente po ay mayroon ding confidential funds na ginastos din niya. Basis Si ano yan? Yan yung kanina, si Egay Erice. Ingitero. Mukhang ano na rin, mga nahahawaan na nito si Congressman Leandro Libiste. na po ba yun? No, kasi even kay Sara, hindi naman siya china-charge for using confidential funds. Diba? Ang china-charge sa kanya using the confidential funds improperly. Yun. Diba? Dahil sa mga Mary Piatos, yung mga fake receipts niya, yung ginastos niya in 1 week or 2 weeks, yung 100 million plus, di ba? Yun yung dahilan doon. Now, pwede ba natin i-charge si Marcos for using confidential funds? Tingnan natin how he uses confidential funds, di ba? Opo. But the thing is, mga kababayan, wala ngang report, di ba? Walang abnormalities, walang irregularities na tayong nakikita sa paggamit ng confidentials ni Pangulong Bongbong Marcos. So, paanong mangyayari? Nakakasuhan mo siya ng impeachment. So, therefore, mga kababayan, if they are going to continue, diba, filing him an impeachment case, syempre, magiging ano pa yan? Magiging magiging safeguard pa yan ng Pangulo natin. Yes, indeed. Magiging safeguard pa yan ng Pangulo natin. Pag may nag-file ng impeachment complaint against him, mga kababayan, as hindi po, na-deny, pag na-deny yan, for sure, isang taon tayong, kampante, di ba? Isang taon tayong kampante, ang alalahanin lang natin, yung rally-rally. Yung mga yun lang. Kaso nakita naman natin yung mga rally, wala ding puwerse. Yung mga rally nila, laging walang tao. Hindi man lang dinudumog. 'Di ba? Sa makatuwid, mga kababayan, trolls lang talaga yung nasa social media nila. Pwede naman yan i-examine. So, from a legal muna ito, sagot ko, legal point of view, hindi obra yung impeachment charges against President Marcos. Oo. Mas lalo na politically. Alright. Attorney, bigyan nyo na lang kami ng example. Ano ang pwedeng grounds o basihan para nga ma-impeach o magsampa ng impeachment case laban sa sitting president? Halimbawa, sa corruption, nalaman natin na sa DPWH, merong mga pera. Remember yung isa sa Pag-transfer. mga akusasyon sa DPWH ay yung pera na nilipat sa dalawang official, no? Yung DepEd Yusek at si Asek Bersamin ng Malacanang, di ba? Nilipat yung pera na yon sa according to the witnesses, nilipat sa loob ng Diamond Basement Hotel, di ba? Kung nalaman natin na yung pera na yon ay pumunta kay President Marcos, di ba? Yun. O si President Marcos mismo ang nag-utos sa pera na yon at ma-prove, impeachable yon. Yun. Kasi hindi yun policy, Oo. di ba? Hindi natin pinag-aawayan doon. Hindi yun policy, maliwanag na pagnanakaw yun. If, mga kababayan, ganyan ang nangyari. Kaso, syempre, magiging malaking debate pa rin on how, kung paano mo papaliwanag, paano mo papatunayan, di ba? Kung merong mga pag-plug kay Pangulong Bongbong Marcos on how he used the confidential funds, 'di ba, mga ka-GP Natics? Kung ito ay napunta sa kanya, kailangan ng matibay na ebidensya. Pero pwedeng sampahan ng impeachment case at pwedeng may mangyari, mga kababayan. Pero depende kung gaano katindi yung kanilang may papakitang ebidensya. Yun ay maliwanag na hindi policy dispute kasi yun ay maliwanag na corruption, pagnanakaw yun. Kung tama ba yung ginawa niya o hindi na polisiya na patakaran sa gobyerno, Correct. ang pinag-usapan natin doon, nagnakaw Ma'ams. siya ng pera. Aha. Diba? So halimbawa, actually, bigyan ng example si Duterte, no?
Si Duterte, hindi mo siya pwedeng noon. Hindi mo siya pwedeng impeach kasi nag-conduct siya ng war against drugs, di ba? Kasi prerogative niya yan as a policy, di ba? Tama. Pero kung sinabihan niya si Bato, gusto kong patayin mo ang mga addict na yan. Impeachable yun. Di ba? Kasi that's a high crime. That's murder. Diba? That's ordering someone to murder another person. Oh, pero walang nagpa-impeach sa kanya kasi kaalyado niya lahat during that time. At alam naman natin kung ipapa-impeach mo si Tandang Duterte before na nakaupo siya, walang maglalakas ng loob kasi kaalyado nila halos lahat. Bayad nila halos lahat. At hindi pwede nakalabanin sila, mga kababayan. Baka mamaya, 6 feet below the ground kaagad itong mga to. Diba? Alam naman natin yung galawan nila, biruin mo yung nasa kulungan nga napapapatay yung pa kayang nasa labas. Diba? So walang maglalakas ng loob. Kaya nga itong sila Trillanes, yung Magdalo, yung mga biktima ng extrajudicial killings was filed their cases, mga kababayan, doon sa ICC. Kasi alam nila may tulog si Digong doon. 'Di ba? Kahit tumagal man ng maraming taon, tumagal ng ilang taon 'yan, at least ngayon alam natin may kinahinatnan. Si Digong nakakulong sa daig. Oh, si Bato de la Rosa nagtatago na. Oh, yung iba kinakabatutan, 'di ba? Oh, nababahag na yung mga buntot. So ganun din si Marcos. Halimbawa, sabi ni Marcos, gusto ko patayin mo yung isang taong yan. That is impeachable. O sabihin ni Marcos, gusto ko ng death penalty. No, that is not impeachable. Kasi policy yan. Okay. O kaya pag sinabi daw na, oy, akin dyan yung kalahati dyan, akin yung kita dyan, ibigay Direkta sa akin. Oo, yung ganyan. Impeachable yun. Impeachable. Oo. Kasi hindi naman yun polisiya. Basta it's not about policy, it's not about differences, political differences, di ba? It is about the culpability of the president, the vice president, the chief justice, di ba? For corruption, for betrayal, public. Yung talagang may ginawa sila na labag sa batas, labag sa pagtiwala ng tao sa kanila. Ayun. Di ba? But not policy. Okay. Meron po bang legal na implikasyon, attorney, kung halimbawa ituloy pa rin po ng mga magsusulong po na mag-file ng impeachment complaint laban sa presidente, pero ang lumalabas nga po ay hindi naman pala pasok po dito sa mga binabanggit ninyong grounds. Mapapasok pa rin po yun sa sinasabi mga 1-year ban? May ganun pa rin po bang applicable din, sir? But dito ko babalik sa political. There is no chance right now na papasa ang any kind of impeachment lalampas sa House of Representatives, ba? There's no chance right now. Supermajority si Marcos sa House of Representatives, no? Kahit sabihin mo lahat ng oposisyon, mga 20 yan sila. Plus yung mga Duterte allies, mga 5 sila, sama mga kamag-anak, 25. Diba? That's very far away from what's doable, diba? Oh, kasi ang doable, mga kababayan, nabilang at least 1/3. Tama ba? 1/3 or 2/3? 1/3. Ang 1/3 I believe is kasi parang ano nga sila ngayon 315. So kung 315 or 320 yata, basta something like that. Ang magiging margin niyan dapat at least 108 or 105. 105 to 108 na boto. Kung ano lang sila, sabihin natin, sabi nga mga kababayan, yung mga Duterte allies, yung opposition, nasa 25. Tapos sabihin natin may mga nagkukunwari pa. Let's make it 30. Let's make it kahit 40 pa yan. Diba? Hindi pa rin naabot doon sa kinakailangang boto to impeach itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sabihin natin political ang gamitin nila. Okay? Hindi po ito magpo-push through. Hindi yan maitutulak. Kahit wala na si dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, malabo pa rin. Okay? Kasi ako naniniwala na si Bojedi talagang sa Pangulo pa rin 'di ba mga kababayan? Sila ang pumili niyan sa makatuwid mga kababayan, super majority pa rin ang Kamara. Hindi talaga mangyayari yung gusto nilang mangyari.
nananaginip lamang sila ng gising. So, panggugulo lang, gagawin nila ito, maari na ituloy nila mga kababayan, pero kailangan sila mag-isip. Dalawa, kailangan nilang balansehin. Kung itutuloy nila ito, mapipri si Pangulong Bongbong Marcos ng 1 taon kung hindi po mag-continue, pag hindi mag-progress itong impeachment case na isasampa nila. 'Di ba? On the other hand, mga kababayan, 'di ba? Ang magagamit lang nila 'yan, panggulo lang. Pero may backlash pagdating sa kanila. So, ang effect dyan, kaya if you are actually genuinely, at ako genuinely, meron akong problema kay President Marcos. Hindi personal, no? But sa policy niya. But hindi impeachment ang gagamitin ko. Until may makita kong ginawa niyang masama na personal sa kanyang mag-attach. Ang effect ng impeachment na ibabasura ay 1 taon hindi mo siya pwedeng i-impeach. Di ba? So, halimbawa, between now and, let's say, i-file nga nila, March, ma-dismiss na siya. From that time, from the time they file to the time next year, hindi na pwede. Di ba? So, kung may Yun ang gagawin- effect. Yun ang effect. Yun ang epekto talaga na kumbaga na-free pa nila si Pangulong Bongbong Marcos. So, if I were them, mga kababayan, nako, mag-iisip-isip na ako ng 100 times. si Marcos sa June na hindi karapat Oo. dapat, di ba? Hindi mo na siya ma-impeach until next year. Mimi, And then next year, pag magkamali ka na naman, another year. Yan ang ginawa ng GMA noon. Galing si GMA dyan. ako mga kababayan, tama yung sinasabi dito ni Antonio Laviña, ano? Sir Tony Laviña. Yung kay Gloria na sinasabi nito, every year, mga kababayan, inuunahan nila yung magpapile ng impeachment case laban kay Gloria. Paano nangyari? Ganito. Merong totoo na magpapile ng impeachment case laban kay Gloria. Yung legit talaga, mga kababayan. But then again, pag nababalitaan nila yon or bago pa lang magkaroon, mga kababayan, ng alingaungaw na may magpapile sa kanya ng impeachment case, inuunahan nila yan. Nauna na sila ngayon. Mga kababayan, nauuna na sila mag-file. May inuutusan na, nagbabayad si Gloria. Di umano ito yung nabalitaan ko. Nagbabayad si Gloria ng mga tao niya. So, tao niya rin yung nagpa-file ng impeachment case laban sa kanya. Okay, syempre, mga kababayan, dahil may nag-file, naunahan nila yung legit talaga na magpa-file laban sa kanya. Ngayon, dahil naunahan nila at hindi naman nagtuloy, hindi nag-prosper, hindi walang progreso, nag-failed yung attempt nila. Laging 1 year na si Gloria ay ma-free, mga kababayan, na siya po ay hindi makasuhan. 'Di ba? Kasi double 1 year bar rule ngayon, hindi double jeopardy. 1 year bar rule. So laging ganoon. Every year ang ginagawa nila Gloria, natatakot siya na masampahan ng impeachment case. Kaya ngayon, bago siya masampahan ng tunay na magsasampa yung mga kaalyado niya. Siyempre, yung kaalyado niya, kunwari galit sa kanya yon. Pero kaalyado niya talaga yon, mga bayaran. Di umano. Ay di mga kababayan, yun ay taktika. Yan yung pinapaliwanag ni Attorney Laviña. Diba? Every year, may nagpa-file ng impeachment sa kanya. Kita nyo? Na alay niya. Oh. Diba? Or kahit hindi niya alay, diba, nakakatulong sa kanya kasi na-dismiss yung impeachment, barred na yung impeachment for another year. Okay, good question. And maganda tong sabi ni Eddie Wow, baka yan din ang gagawin nila kay Lustay. Uunahan na naman nila, kakasuka na. Yan mga ka-GP Natics. Kailangan, syempre alam natin may jurisprudence, di ba? May precedence na nangyayari before nung Gloria time. So ngayon, dapat maaga pa lang, madaling araw pa lang, etong mga kaalyado natin, sabihin natin yung legitimate na magpa-file ng impeachment case against Sara Duterte, ay unahan nila yung mga kaalyado ni Sara na maaring mag-file din ng impeachment complaint. Kasi mga kababayan, maraming lumabas na mga tao na nagkukunwari, we want to
file a complaint or we wanted to file an impeachment complaint against Sara Duterte. Pero yung mga nakalagay doon, mga ka-GPnatics, ay bogus lang. 'Di ba? Wala namang mga basihan. So pag nag-prosper 'yon, tapos nag-fail, wala na. 'Di ba? Hindi siya pwedeng kasuhan ulit ng impeachment complaint for 1 year. So dapat unahan. So dapat doon na sila mag-station. 'Di ba? At saka dapat kapag magpa-file sila ng impeachment complaint, dapat wala pong media. Dapat mga kababayan, ito ay lihim na gagawin. Huwag pong ipagkalandakan. 'Di ba? Huwag din ipagkalat. Para nang sa ganon, tahimik na magtrabaho. Pag na-file na, saka po mag-ingay. 'Di ba? Huwag yung magpa-file pa lang, kinabukasan, nako, naka-media na. Siyempre, pag naka-media na yan, sasabihin ng mga tao, sabihin ni Gloria, ay sabihin ni Sara, o sige, unahan nyo, may magpa-file sa akin kinabukasan. Pumunta na kayo ngayon doon, ASAP. 'Di ba? Ay, pag ganun, patay na. Kabsat Makwan, shout out. Hi, Mamine. Marisa Zunokawa, shout out. Sarap pitikin yung kinis na GMA Dwarf. Uy, pero kabsa, tawag ka. Marami akong friend na nagsasabi, lahat daw, sa lahat ng mga naging boss nila, ito in fairness sa kanya, at mga friend ko na nagsasabi, si Gloria ang pinaka magaling humawak ng tao. Pagdating sa tao, talagang talo daw niya si Speaker Martin. Pagdating po sa paghawak ng tao. At ang mga tao niya ay hindi niya, tawag dito, hindi niya iniiwan sa ere. Hindi rin niya binabarat. Ayon sa kanila, pinakamagarbo daw talaga pagdating sa paghawak sa tao itong si Gloria. Lalong-lalo na nung siya po ay naging, nung sila, yun ang mamayagpag dyan sa Kongreso. Oo, di ba, Eddie? Wow, yung kay Sentry, tahimik, nilakad yung ICC. Hi, Ma'am Mona Nases. Oh, maliwanag mga ka-GPnatics. At least meron tayong partner tsaka attorney, meron tayong parang mapagkukunan din ng reference. Baka siguro magandang rin yun, paalala doon sa mga magsusubok na mag-file. Tama. Kung talagang Oo. gusto nilang matibay at talagang gusto nilang may mangyari doon sa mga ifa-file nila, take it from the lesson noong mga nakaraang experiences. Oo. Correct. Pero yun lang ang sinabi ni attorney, kung meron ka mga kaalyado, file ka, kaliwat kanan, para pasok doon sa magkakaroon ng 1-year ban. Diba? So, hindi po pwede, hindi aabot Oo. doon sa Masasayang. Masasayang lang. Pero attorney, kumusta naman po yung kay VP Sara sinasabi, tapos na ang 1-year ban pagdating ng February Pebrero. 6. Oo. So tuloy na Sigurado yun. may filing yon sa Opo. February 2. Sigurado mag-file yung Makabayan, yung Akbayan, yung ilan pang mga kongresista. And more importantly, sa tingin ko I think magfa-file si Grabe to si Mimi. Ka-GP, gusto mo pakulam natin si Lustay? Guys, huwag niyong gawing biro yan, Huwag niyong gawing biro yan. Hindi maganda yan. hindi talaga maganda yan. Etong sasabihin ko sa inyo, sa mga marunong sa mga may galit kung kani-kanino, tapos gusto niyo ipakulam, eto tandaan ninyo, 7 saling lahi, raramdamin ng 7 saling lahi nyo yung ginawa nyo dun sa kapwa nyo. Tandaan nyo yan. Lahat ng paghihirap, lahat ng kamalas-malasan, lahat ng dilubyo mangyayari sa 7 lahi nyo mula sa'yo na ikaw nagpagawa hanggang sa kaduluduluhan. Ang mahirap pa niyan kapag nahuli ka na manggagamot. 'Di ba? Patay yung mangkukulam, ikaw, maaring pamilya mo madamay. Kaya huwag nyong gagawin yan. Tandaan ninyo. Hindi ako dyan sa ganyan. Sa kulam-kulam against ako dyan. Tandaan nyo, may mga gamit ako. Di ba? Tama ka, GP, may nakasama ko yun din ang kwento niya tungkol kina Gloria. Di ba, Cesar?
pinaka maayos daw si Gloria pagdating sa tao. And we still remember, I still remember mga kababayan, nung syempre mga nakaraan nakakasama naman tayo sa mga event. Marami talaga kami ring mga nakakausap. At marami from Congress mismo nagsasabi, kahit yung mga tao doon, sabi nila, si Gloria talaga ang the best. At meron mga nababalitaan, mga milyones, mga binibigay lang sa mga, alam mo yung bag na, paper bag, di ba? Nandun na, milyones. Oo. Hindi tatalab yung kulam kay Lustay, may alagang demonyo yan. Kulang balik karma yan, huwag gawin salamat. Tama po yon. Nakaredy na si Prof. Shelo Magno Centrillanes about impeachment kay Lustay. Ombudsman Mamine. Julia. Pwede siya mag-file. Pwede siya actually ang tawag doon, recommendation. Oo. Kasi ngayon, in-investigate na nila si Sara. VP Sara. Di ba? Lalabas na yung findings soon. And pag labas yung findings na yan, I think he will choose. I think pwede niyang i-prosecute si Sara, pero sa tingin ko, he will choose to defer. Wag munang i-prosecute, impeachment muna. Di ba? So magkasama yan sa February 2, lahat yan. Opo. Pag na-file lahat, Yes, indeed. Kailangan munang ma-impeach kasi kahit i-defer mo to, tapos mga kababayan, kakasuhan mo ng kung ano-ano mga kaso, etong si VP Sara Duterte, hindi rin magpo-prosper. Naiintindihan natin, impeachable official siya. So in order for us, in order for the government na mag-prosper, mag-progress, yung mga ipapile na criminal charges against Sara Duterte, she should be impeached first. 'Di ba? Dapat ma-impeach muna siya. Kasi otherwise, mga kababayan, wala. Hindi yan, walang mangyayari dyan sa mga yan. Oh. February 2, game na yon, di ba? Okay na lahat ng filing na yon. Yun na yung i-take up ng kailangan sila mag-hearing, nasabi ng Supreme Court. Dati kasi yung kay ERAP, nung dumami na yung exact number of votes na pwede na siyang impeach, diretso na sa Senado. Yun din ang ginawa ni Romualdez, Speaker Romualdez, sa time niya. Okay, Sabi ng Supreme Court, hindi na yan pwede. Kailangan may hearing. Kailangan may due process sa House of Representatives pa. So magkaka-hearing yan ng 1 or 2 months bago pumunta sa Senado for trial. Yan ang abangan natin for the next couple of weeks. Yes. Opo. At Yes. maraming salamat po sa maikling panayan. Pero So ito tingin ko ang exciting, 'di ba? Na hearing. Kasi hindi nakatulad dati na kailangan at least 1/3, 2/3 something like that na boto ipapass break na agad sa Senado. Dahil nga ang Supreme Court gumawa na ng kanilang mga panibagong rulings in regarding this matter. Mga kababayan, magkakaroon na ng hearing sa Kongreso kasi ang sinasabi doon dati na kailangan daw ang nasasakdal, ang isang impeachable official, ay kailangan marinig muna yung kanyang panig. Di ba? Yun ang sinasabi ngayon, hindi kailangan daw ipunta sa Senado kaagad. Kailangan daw magkaroon muna ng hearing o pagdinig sa Kongreso. So ngayon, mga kababayan, dahil alam naman natin, magagaling yung mga nandun sa Kongreso. Particular na kung sasali pa ulit sila Congresswoman Luistro at yung mga iba pa. Sila Rog Gutierrez, mga kababayan. 'Di ba? Mas maganda. 'Yun ang pinaka-exciting kasi mas marami tayong matututunan kaysa doon sa Senado. Parang sino-sino lang ba matalino sa Senado? 'Di ba? Parang wala eh. Hello, Sir Nelson Tolin, shout out. Oy. Sino to? Dilin Nobreria, ang hirap naman basahin. Oo.